Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective. It's a collective reading. Basta kamay ba? Energy of collective around this time. What you're starting to walk on a new path or nagre-ready ka na sa bagong path. Nakita nyo to? Merong sketch dito. So, bagong path to yung tatahakin ng collective. Na you are passionate, positive. Passionate, positive, and fresh yung energy mo. And you're flexible. Flexible like a cat, no? And alert like a cat, and may focus, and consistent ka sa sisimulan mong tatahakin na path or journey ng iyong buhay, no? May direksyon ka na sa buhay, mag-umpisa ka na maglakbay sa bagong path, journey na may direksyon ka, may tinatahak kang daan na may direksyon, hindi pare-wara, hindi lihis ang landas, hindi pa iba-iba ang kung saan lang makarating. May path kang susundin, tatahakin, mayroong sketch, mayroong path, parang yung danas ba yun ang susundin mo. Maybe papunta dito, pero parang paganto, maaaring papunta dito. Pa-clarify ko nga sa God. Papunta ba yun dito? Ito ba yung pupuntahan? Na path? Oh yeah. Oh yeah. Di ba pag ganito to, siguro palikuin dito na ganyan na path. So, papunta ka dito. Ito. Yan. Para siyang tower ang pupuntahan mo. Or baka may meaning yung tower na to. Mari hindi siya totally tower ang pupuntahan mo. Pwedeng ano yan, temple. Pwedeng sumisimbolo din yan ng lugar or pwedeng bahay or goal mo, na mataas na goal mo. Pwede din, no? Kasi mataas yung tower. Or kaya ay mga parang may mission kay collectives. Yan, may mission from God. Oh. Ano ba itong sumisimbolo ng tower na ito? Parang tower to, tower. Oh. Ano yung sumisimbolo ng tower na yan? As in tower talaga yan. Hindi siya tower. Ano yung sumisimbolo ng tower na yun na pupunta ng collective? Bahay? Baka bahay. Hindi siya bahay. Ano yan? Temple ba yan? Temple? Hindi siya temple. Ano yan? Lugar na may tower? Lugar na may tower. At lugar na may tower. Ayan. Lugar na may tower. O kahit saan naman may tower, di ba? Basta lugar yan na may tower. O, parang yan ang iyong swerte. Na, o yan na yung umpisan mong path na tatahakin. Papunta sa lugar na may tower. Yan daw. Hindi mismo sa tower na yan, kundi sa lugar na may tower. Ang daming tower na place. Ang daming place na may tower. O siguro matatanong mo yung tower dyan, sa lugar na yan. O makikita mo yung tower. Tower. Yun ang indication ng lugar na may tower daw yan. Significant na yung tower. Yeah.
Significant yung tower na yan. Kaya tower dito ang nandyan. Kahit na hindi exactly na sa tower ka pupunta, kundi sa lugar na may tower. Yung parang palatandaan yung tower na yan. Pwede sa probinsya. Sa probinsya may mga tower naman, di ba? O sa kung sa mga lugar. Anong gagawin mo dun sa lugar na may tower? Seven of Pentacles in reverse. Hindi ka mag-aantay doon. Hindi ka matitingga doon. May gagawin ka doon. Maging busy ka doon. You will grow. So, you will continuously grow sa lugar na yun. Siguro sa lahat ng aspeto ng buhay mo, finances, career, ano pa, your money, mag-grow, yung income, yung kikitain mong pera, hindi tenga, hindi limited, pag-grow yung pwedeng capabilities mo, kakayanan mo, ano ba yung hindi matenga, instead pag-grow ng pag-grow, no? So there's growth sa'yo doon. Pwede sa finances mo, sa kaperahan, sa capabilities, talent, skills, para mas lalo mag-improve pagdating sa mga ganyan. Ano yung pag-grow ng pag-grow sa'yo? Related saan? Sa stability mo, sa yung happiness and stability and security and kasiyahan and yung maging masaya ka na sa buhay. Kita nyo, parang masaya sila. Parang colorful yung buhay mo. Colorful yung sa picture dito eh. Or yung salamuha mo sa mga tao. Parang mag-improve yung relationship mo din. Yan. And ano pa? Possible your flexibility din kasi may mga cuts dito. Your focus. Yan. And mag-improve yung pwedeng mga kakayanan mo. Kung meron kang mga kakayanan. Yung hindi ka na fearful. Hindi ka na defensive. You know what? Kaya nagiging defensive yung isang tao kasi meron niyang fear. There's fear. Parang may nilagay na seed ng fear yan kung bakit naging defensive. Fear of something. Kahit hindi man huge, merong fear yan within that person na naging defensive. Pakonte or palesin na ng palesin yung mga atake sa iyo. Yung nag-intimidate. Yung dahilan kung bakit naging defensive ka. So, pawala ng pawala yan. No? Yung mga, ibig sabihin, mawala na yung mga nang-atake sa iyo ng mga spell nila, magic, may wand, no? Magic. Oh. Parang sa Harry Potter ba, no? May wand, no?
Isa yan sa ginagamit sa kadiliman eh. Ng mga alagad ng kadiliman, yung magic, like black magic, mga tigalpo, di ba? Kung kaya, di ba yung mga biktima ng tigalpo nagiging defensive. Lalo pag sinda nila ng spell na para maging defensive sa kanilang person o maging defensive kung saan man. Diba? And mag-improve na din yung in reverse to eh. More clarification with this Ace of Swords in reverse. Kung may kakayanan ka na kailangan mahasain, mag-improve yun. Mahasa siya ng mahasa. Like, example nito. Yung hindi na magtagumpay, hindi na makapag-umpisa na panghadlang, like sa mga plans mo, goals mo, sa mga lakad mo, sa mapupuntahan mo, sa mga sasabihin mo, pwede din kasi nalang hadlangan yan eh. No? Kung maapektuhan ka. So, hindi na sila magtatagumpay. Hindi na sila magtatagumpay against you. Yung mga nang atake sa'yo ng kanilang, what we call this? Magics. Itong magic, so merong one nga dyan, di ba? Mag-improve din yung love life mo. Yung pwedeng kung may person kayong connection nyo, relationship nyo ng person mo, o yung love life mo in short. And kung meron ka mang love life ay magkaroon na ng balance o maging maayos na. At wala nang maging hadlang sa iyong love life. Yan. Doon sa lugar na yun. Kasi kung saan ka man ngayon na lugar, baka nandyan yung mga nang atake sa'yo ng black magics, witchcraft, mga ganyan. Daming alagad ni Satanas dyan, baka, no? Depende sa inyong situation, pwedeng reversal to sa iba, no? Pwede yung iba dito hindi makaresonate. Pwede yung iba makaresonate sa reading. So, more information sa mga mangyayari sa buhay mo niyan, kaya may umpisan kang path na tatahak. Yan. Uy. Two of Wands in reverse. Magiging prosperous yung buhay mo. Magiging kumpleto. Yan. Magiging kumpleto ang buhay ninyo collectives. And then, hindi ka maging goal-driven na mag-travel. O yung hindi ka siguro mahilig na mag-travel. More information with this Two of Wands in reverse. See? Manatili ka sa lugar na sa lugar na may tower. Diba? Parang sa taas ng tower ito na. Parang siguro mas gusto mo dun. Feeling secured and safe ka dun. Kaya ayaw mo yung panay ka travel o yung alis-alis ka dun. Gusto mo dun ka lang. Manatili sa lugar na yun na may tower. O mas gustuhin mo dun. Dun ka manatili kasi maging kasi yung buhay mo din. Maging kumpleto, prosperous. Baka madaming prutas sa paligid. Talagang ansaya nun. Sa akin na dito, aratiris lang dito. Tuwang-tuwa na ako.
Namumukha lang ng prutas ko dito ngayon. Aratiris, araw-araw, balik-balik ko sa puno ng aratiris. Minsan, tinatirahan ko na ng ibon. Kawawa ng ibon. Ano ito yung aratiris ko, pero ang dami ng bungay. Ang sayo na, paano pa kaya pag may mga iba-ibang prutas, no? Mga grapes, o, di ba? Talagang matutuwa ka niya, ano, kung may iba pang prutas, may grapes dito. Sumisimbolo kasi ng prosperity yung grapes, kaya may grapes, o, sa Ten of Pentacles. Ang saya na, pag sa paligid mo madaming prutas. Ewan ko lang sa iba, kasi ako laki kasi ako sa ganung lugar na. Paligid ng bahay namin madaming prutas, kaya inanap-hanap ko yun. Laki kasi ako sa ganung lugar, wala na kasi. Iba na yung tinitirahan ko ngayon. Talagang ma-enjoy mo ang buhay pag ganun. Based on my experience. Parang, hindi ka malungkot. Enjoy mo ang buhay. Pag madaming prutas sa paligid. Masaya. Basta masaya siya. Parang, ano lang, parang Garden of Eden siguro. Para siyang paradise. Di ba? Madaming prutas. Tsaka po may mga bulaklak. At prutas lang. Saya na eh. So, yan. Ano ang... Pero kung lang prutas, di magtanim ka, simpleng bagay. Madami yung binibenta na ano eh. Mga yung grafting. Bibili mo may bunga na. Madali na lang magtanim. Napasok na. Pag may pambili ka lang. Pag mayroon kang space sa bakuran mo, paglagyan mo. Di may mga prutas ka na. Let's see. Hindi ka na nagja-juggling eh. Kaya merong unstable dito. Ungrounded, unsecured. Kasi kumbaga, kung meron kang pinapipilian, may napili ka na. Kaya yung hindi mo napili, ungrounded, unsecured, or uncomfortable, or unrooted, affected, kasi tumalikod ka sa kanya. Alam nga naman, dalawa silang piliin mo. Kung meron kang choices. O lahat sila, kung ilan yung choices mo. Kailan yan? O, nag-overthink siya. Na-stress siya. Kasi, gusto niyo magkaroon ng union sa inyo. Yung may-unite kayo. At masaya kayong magkasama. Kaso, ito ka, cold, unemotional. Naglalagay ng boundary. Kinat-off mo na siguro sa buhay mo yan. May nag-overthink siya, parang nag-experience sa anxiety. Ang problema, siya ba? Ano natin na. Para lang yung sentence guys, yung tarot reading. Para lang siya sentence. Basta ganyan ako mag-reading. Ewan ko doon sa iba. Bahala sila. Sa buhay nila. Kanya-kanya kami ng style. Basta ako na, doon ako nakabase sa kung anong ibig sabihin ng
kung ano yung messages, kung ano yung nais sabihin o ibig sabihin ng guide ko. Doon ako nagbe-base sa guide ko. Kasi siya nakakaalam yun sa God. Temperance. And 8 of Pentacles in reverse. Tingga kasi ang connection nyo. Hindi naman nag-effort yan kasi sa'yo. Wala yung effort ng hard work na ginagawa. Walang effort pagdating sa'yo. Kasi superior siya. Ayaw niya ata magpakumbaba sa'yo. Ayaw niya maging submissive. Ayaw niya makipag-ayos sa'yo. Kasi superior nga. Baka sabihin niyan sa next lifetime na lang ako babawi. At di pwedeng ibaba ko ang pride ko, sabihin siguro. Let's see. So wala nang next lifetime. Sa mga ano yan mga ano ba yung merong ano daw sa kanila, past life, next lifetime. Mga paniniwala ng mga Chinese at mga yung si Buddha ang kanilang sinasamba. Kaso lang yan ay mga ano lang yun, paniniwala nila. Wala namang katotohanan at sa Bible walang ganun. Pag namatay ang tao sa Bible, yung sa Bible talaga, di ba, harap niya sa judgment ng God. Husga na yung kanyang kaluluwa kung saan siya ilalagay. Maseba o hindi. Di ba, nasa Bible yan. Kung saan ilagay yung kanyang kaluluwa. Saan kayo maniwala? Doon sa paniniwala ng mga ng mga religion, paniniwala ng mga walang proof, o dun sa Bible mismo na talagang may proof at totoo ang nakasulat. Kasi yung ibang paniniwala maliban sa Bible, gawa-gawa lang din ng tao yan Kagaya ng sa Buddhism, kagaya ng ibang religion. Gawa-gawa lang din ng mga ninuno nila yan. Hindi kagaya sa Biblia na, di ba, may proof at yung mga propesya sa Bible lang nangyayari. Kasi totoong God, totoong creator ng mundo at ng universe. Totoong creator ng earth, heaven and seas, ang Diyos ng Bible. Totoong Diyos. Hindi siya folklore. Hindi siya yung kagaya ng mga Greek mythology. Hindi siya gawa-gawa lang ng imahinasyon ng tao. Kaya nga yung mga propesya sa Bible, di ba, nangyayari. At nakikita niyo naman natin yun. Natin lahat, di ba? Hindi lang kayo, pati ako. Dami na propesya ang nangyayari. Kasi nga, yun ang katotohanan. Ang Diyos ng Bible, yun ang totoong Diyos. Wala nang iba. Yung mas sumasamba kay Buddha, sayang ang effort nila. Sayang lang din ang pagsamba-samba nila. Useless. Hindi sila masayang ni Buddha. Dahil si Buddha ay
hindraid lang ng imagination ng mga tao. Maaaring si Buddha, ano ba yan? Kasi madami sumasamba dyan eh. Ano ba yan? Demon ba yung si Buddha? Demon daw yung si Buddha. At iba yung paniniwala nila eh. Demon yan. Hindi naman totoong Diyos yan. Demonyo yan. Parang katulad kay Baal. Demon. Si Buddha, demon din yan. It appears sa kanilang, parang holy, no? Si Buddha, no? Pero yun ay demon. Ganyan kasi ang mga demon. Ganyan ang mga, para malinlang nila ang maraming tao. Makikita niyo yan sa, actually, yung mga sumasamba kay Buddha, di ba? Magagandang buhay. Kasi kaya din nila magbigay ng wealth, prosperity. O, tinan niyo yung mga Diyos ng Chinese. Di ba? Kaya magbigay ng prosperity, wealth sa tao. Sa mga sumasamba sa kanila. Hindi kasi lahat ng blessings ay galing sa Diyos. Mayroong mga blessings na galing sa kadiliman. Gaya na lang yan. Yun ay Diyos-Diyusan yan si Buddha. Example, isa yan sa example. Diyos-Diyusan. Bawal ang sabi sa Bible, huwag sumamba sa Diyos-Diyusan. Yan ay idolater. Kasalanan yan. May impyerno ka yan. Pero kung kunwari, nagsamba ka na sa Diyos-Diyusan, di ba bago ka? Bumalik ka, loob ka sa God na tunay. Tigil mo pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ganun lang yun. Eh, syempre, kung hindi ka pa aware nun at nalinlang ka, o di ba? About sa mga Diyos-Diyusan na yan, kung di mo alam na ganun pala. Ano bang gusto mangyari? Ano ba energy na kanina? Nitong person na to gusto niya ma-unite kayo. Gusto niya mangyari. Yung hindi na siya mabigyan ng mga karga. Para wala na siyang mga karga. Alam niya na kinakargahan siya ng mga witches na nagkakarga dyan. Maalagad ng kadiliman niya nagkakarga dyan. Alam niya, aware siya kinakargahan siya. Mga manipulation, the Hierophant, mga gaya ng mga enchantments, incantation, baka matigal po, mga ganyan, kinakarga dyan. Palipad hangin, baka magano ba. Rituals. Ano pa? Ano naman ang gusto niyo mangyari sa inyong dalawa? Ni itong person na gusto niyo ma-unite niyo. Yun ang gusto niyo mangyari sa inyong dalawa. Panghinayangan yung isa't isa. Baka may nakaraan sa inyo. Ano pa? Ano ang gusto niyo manghinayang kayo sa isa't isa? Ano bang gusto niyo mangyari? Upright ba ito? Queen of Cups. Gusto niyo magmahalan kayo, maging emotionally attached, nagki-care, mahalaga ang isa't isa sa inyo, mahal yung isa't isa,
love yung isa't isa, importante yung isa't isa sa inyo, emotional kayo pagdating sa isa't isa. Alam yung mahalaga yung isa't isa sa inyo. Ayaw nyo mawala yung isa't isa sa inyo. Ganun. Yun ang gusto niya. Bakit? Ba't gusto niya na attach o maging emotional kayo sa isa't isa? Karamdam ng care, love, affection. Gusto kasi niya magpangasawa. In short, gusto kayo mga pangasawa, gusto niyo maging partner ka sa buhay. Ano na sabihin sa'yo ng person na yun ang gusto niya ma-unite yung dalawa? Babalik. May binabalikan siya, babalik siya. May binalikan siya, babalik siya. Related sa ganyan. Bumalik siya sa lugar niya. More information sa gusto sabihin sa'yo ng person na gusto niya ma-unite yung dalawa. Hindi daw siya makatulog. Para ba na insomnia? Hindi relax yung isipan niya. Dahil hindi ka nag-aantay sa kanya, or else dahil gusto niyo mawala na yung delay. Pwedeng ganun. Gusto niyo magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. Wala na mga delays, nagpapadelay. May kakayanan ba yan? May kapangyarihan ba yan para nagaling sa Diyos? May kapangyarihan ba yan galing sa Diyos? Kay Jesus Christ, ha? Kasi yung Diyos na Ama, iba yun. Si Jesus Christ, iba yun. Kaiba yan sila. Ibig ko sabihin nga na Diyos si Jesus Christ. May kapangyarihan ba yan? Itong person na gusto nyo ma-unite kayo, may kapangyarihan ba yan para ma-release niya mga karga, para hindi na siya makargahan ng mga black magic? Wala. 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 May kakayanan siya na para dipinsan yung sarili niya kahit paano. Ito na una. Sumari. Saan ba dito sa lahat? Meron siyang kakayanan na dipinsan yung sarili niya. Spiritual attack yan eh. Mayroon pag spiritual kasi manipulation, yung mga lies, deception, illusion. Hindi mo na mamalayan. Di ba? Hindi mo naman nakikita yan. Pag hindi i-expose, kaya in-expose ko, di ba? Kaya in-explain ko talaga ng maigi para maging aware ang mga victim, ang mga tao sa ginagawa nilang deceit. Ayan. Eh, nagagalit sila. Yung mga gumagawa ng deceit, gumagawa ng mga witchcraft na yan, yung mga nakakarga. Kasi na-expose sila, nagagalit sila sa akin. Nampo-provoke ngayon sila sa akin eh, sa mga comments dyan. No? Kasi, para lang silang nanalamin. No? Nakikita nila, pinapamukha ko sa kanila kung ano yung mga pinagagawa nila. At na-expose sila, nagagalit sila. Of course, may ginagawa silang mga pang-atake. Sa akin kasi na-expose ko sila eh. Ano pa ba? Hindi yan paninira. In-expose lang. Iba yung paninira. Walang basihan. Hindi katotohanan yung paninira. Kaya nga paninira eh. Pero, pag in-expose, katotohanan yan. Para maging aware ang mga victim nila. Para alam na ng mga victim nila kung ano yung mga tactics, deceit na ginagawa nila. Diba?
ko na pinapatulan kasi pag pinatulan ko, yung mga comment nila dyan, ako pa ang magmukhang masama. Ako pa ang hindi naman sa takot akong magmukhang masama para sa yun nga lang, pag pinatulan ko, matutuwa sila. Gusto nila na ilabas ko yung emosyon ko. Kasi manipulative sila eh. Yan ang mga narcissistic. Gusto nila na alam yung pansinin sila. Bigyan ng attention. Kasi yung narcissistic. Manipulative. Hindi na mag-ignore sa akin yan. Mga ginagawa nila. At patay na yun ang palipadangin sa akin kasi na kapitbahay ko. Kaya hindi na ako ganun ka irritable. Hindi na ako irritable. Patay na yun ang palipadangin sa akin eh. Pinatay na ng God. Lagan ng dilim yun. Meron pang maiilan pero hindi ganun ka-expert. At try sila, gusto lang patunayan powerful daw sila. Powerful. Ang kapangyarihan nila galing sa kadiliman. Lagad sila sa Satanas. Magtulungan pa yan, tapos sabihin nila powerful sila. Magtulungan sila, ilan sila. Nabi nila. Ano yung baka magtrabaho ka dun sa lugar na yan. Anong gagawin mo dun? Bakit dun tayo, balik tayo dun sa tower, sa lugar na may tower. Anong gagawin mo dun? Mag-work ka ba dun? Magtrabaho ka ba dun sa lugar na may tower? Baka nag-apply ka? Ay hindi. Hindi ka magtrabaho doon. Ano yun? Mag-relax ka lang doon sa lugar na may tower na yan. Hindi. Pero mukhang maging busy ka dun eh. Ano yun? Mag-practice ka dun sa lugar na may tower na yun. Mag-practice. Upright ba to? So, magpa-practice ka dun. Ewan ko kung ano yung pag-practicean mo. Kasi hindi ka naman matingga dun. Ibig sabihin may gagawin ka dun. Kasi may lumabas dito kanina na 7 of Pentacles in reverse. Para mas lalo ka pang mag-improve, diba sabi ko? Mag-grow sa'yo. There's improvement, growth. So, because magpa-practice ka pala doon. Ewan ko kung ano pag-practicean mo doon. Kayo na lang makaalam niyan para pag-practicean ninyo. So, ayan. Hanggang dito na lamang for collective